ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, kapag nahanap mo na ang pag-ibig na para sa'yo, kumapit ka rito hanggat sa makakaya mo. Pero minsan ay may mga pag-ibig tayong mararanasan na hindi pala nakatakda para sa atin. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo kayang mahalin ang isang taong hindi naman para sa'yo? Dear Papa Dudut, hindi na bago ang mga kwento kung saan ay nagmahal tayo ng maling tao. Nahulog ang loob natin sa isang taong hindi tayo gusto. O di kaya'y umasta't umibig sa taong hindi pala nakatadhana para sa atin. Masakit pero ang mga kwentong tulad nito ang karaniwang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy sa paghahanap ng taong nararapat para sa atin. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sean. Nasa 30 na ang edad ko at isang social worker dito sa Laguna. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Karpentero ang tatay ko samantalang retired teacher naman ang nanay ko. Hindi po kami mayaman pero dahil sa pagsusumikap ng mga magulang ko ay masasabi kong hindi ko rin naman naramdaman na salat kami sa buhay. Pinalaki at pinag-aral kami ng mga magulang namin sa abot ng kanilang makakaya. Late bloomer ako pagdating sa mga bagay-bagay, Papa Dudut. 27 years old ako nung una akong nagka-girlfriend. Sekretary siya sa isang private company at tumagal ng mahigit 2 taon ang relasyon namin. Pagkatapos ng relasyon kong yon, ay hindi na ako nagkaroon pa ng kasunod na karelasyon. 30 years old na ako noon nung halos sabay na nagkaroon ng sarili nilang pamilya ang 2 kong nakakatandang kapatid, Papa Dudut. Maging ang mga pinsang ko na nasa kaparehong edad lang ay nagsipag-asawa na noon. Sobrang pressure para sa akin. Nasa henerasyon naming magkakamag-anak kaya ako na lamang ang natitirang single. At alam ng pinsang kong si Carl ang pressure na dulot nito para sa akin. Lalo na nung pati siya ay kinasal na rin. Carl! Oh, Insan! Kumain ka na ba? Oo, tapos na ako. Congratulations pala sa inyo. Salamat. Pasensya na kung hindi ko kayo maharap pa ngayon. Ang daming tao eh. Di ko na alam kung anong uunahin ko. Okay lang yun. Pero bakit mag-isa ka lang rito? Nasaan yung mga kasama mo sa table? Nasa photo booth. Nagpapapicture yata sila. Ah, ganun ba? Dapat sumama ka sa kanila para naman may remembrance ka rin. Hindi na kailangan. Isa pa, hindi naman ako photogenic eh. Sige, ikaw bahala. Teka, nasaan na nga ba yung asawa ko? Iniwan na ako. Ayun oh, nauna na sa kabilang table. Ay oo, ayun nga. Sobrang aburido kasi. Gusto niya lahat ng bumisita, mapasalamatan niya at makapicture. Sandali lang, samahan ko lang yung asawa ko ha. Insan, sandali lang. Oh, bakit? Magpapaalam na sana ako. Maaga pa ako bukas eh. Marami pa akong gagawin sa… Uuwi ka na? Wag muna, hindi pa tapos yung event oh. Magsisimula pa lang yung program eh. Pasensya na, kailangan ko na talagang… Hindi, stay put ka na lang muna. Pagbigyan mo na ako. Ngayon na nga lang ako ikakasal eh. Alam mo, sobrang laki ng ginastos namin para sa reception na to. Kaya sulitin mo na. Kung gusto mo, kumain ka ulit. Hindi na, busog na ako. Tsaka… Carl? Oh, Meredith, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Magpapaalam na sana ako. Ikaw din? Ano to, eat and run? Nakakatampo naman kayo. Pasensya na. Pauwi na rin kasi yung mga kasama ko eh. Ikaw tapos tong pinsan ko nagmamadaling umuwi. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Wala akong masasakyan pa uwi eh. Nakisakay lang ako sa papunta rito. Eto,
Tong pinsan ko, si Sean. Pwede kanyang ihatid. May sasakyan to. Sandali, Pagbigyan mo na ako. Feeling ko bored lang kayo kaya gusto nyo nang umuwi. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya magsisimula na yung program. Dito muna kayo, mag-usap kayong dalawa. Ay, teka. Hindi nga pa pala kayo magkakilala, no? Meredith, itong makisig na lalaking to sa tabi ko, si Sean, pinsan ko. Sean, ito naman si Meredith. Tropa namin ni Mrs. nung college. Hello, Meredith. Hello din. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa. Hinahanap na ako ng bride ko eh. Mamaya na lang ulit. Walang uuwi Sandali. Paalis na talaga sila, Carl. Wala akong masasakyan pa uwi. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko makakauwi ka ng maayos ngayong gabi. Hayaan mo na silang umuwi. Ang mahalaga nandito ka. Tsaka nandyan si Sean, no? Wala rin niyang kasama. Samahan niyo na muna ang isa't isa. Siguraduhin mo makakauwi ako Oo naman. Oh, sige na. Umalis ka na. Ako nang bahala kay Meredith. Heto na, aalis na. Enjoy! Walang niya talaga yung pinsan ko na yun. Ayaw tayong pauwiin. Kaya nga Maupo ka muna. Salamat. Huwag mo nang problemahin yung pag-uwi mo. Ako nang bahala sa'yo. May sasakyan naman ako eh. Saka hindi ako iinom ngayon kaya safe ka. Teka, tagasan ka nga ba? Sa Pampanga ako, Angeles. Medyo malayo pala. Kaya nga sabi ko sa inyo sasabay na lang ako sa mga kasama ko. Hindi, okay lang. Huwag kang mag-alala. Mabilis na drive lang yung Pampanga. Lalo na't gabi na. Wala na masyadong sasakyan sa daan. Sure ka ba na okay lang? Nakakahiya kasi kapag naabala pa kita. Mas nakakahiya kapag hindi kita hinatid. Sa akin ka iniwan ng pinsan ko eh. Tsaka isa pa, kapag galing ka sa malayong lugar, dapat mag-enjoy ka para hindi sayang yung biyahe mo. Nag-enjoy naman ako. Hindi, kulang pa yun. Anong pag-i-enjoy pa ba ang gusto mong maranasan ko? Gusto mo lumabas tayo after ng reception? Mamaya? Saan naman tayo pupunta kung sakali? Ipapasyal kita. Akong bahala sa'yo. Para akong nakakita ng porselanang manika ng gabing yon, Papa Dudut. Nakasuot lang ng puting bestida si Meredith pero nag-uumapaw ang dala nitong karisma nung una ko siyang nakita. Pink na pink ang mga labi nito na sumakto rin sa kulay ng namumula nitong pisngi. Mabuti at makinis ang balat niya at sa maliit nitong katawan ay talagang para siyang babasaging estatwa. Hindi pangkaraniwan ang taglay niyang kagandahan. Ang totoo niyan ay wala talaga akong planong tapusin ang reception ng kasal ng pinsang kong si Carl. Kaya ko siya nilapitan ay para makapagpaalam na dapat ako. Pero dahil ipinakilala niya sa akin si Meredith ay napilitan ako magstay pa sa venue hanggang sa natapos ang programa. Pagkatapos ng event ay inanyayahan ko si Meredith na mag-ikot muna bago siya tuluyang umuwi pabalik sa Pampanga. Pumayag naman siya at doon ko na mas nakilala pa ang dalaga. Papa Dudut, only child lang si Meredith. Pero may kapatid daw siya sa labas. Teenager pa lang daw siya noong magbunga ang pagtataksil ng tatay niya. Muntik nang masira ang pamilya nila pero mas pinili ng mga magulang nito na magsama para na rin sa kanya. Never nakita o nakilala ni Meredith ang kapatid niya sa labas. Pero umaasa siya na balang araw ay makahanap din siya ng lakas para kilalanin ito. Ang panimula ng pagkakaibigan namin yon ni Meredith ay nagpatuloy sa social media. Doon pa namin mas kinilala ang isa't isa. Dahil doon ay mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. May dumi ba sa mukha ko? Ha? Ano yun? Sabi ko may dumi ba ako sa mukha? Kasi kanina ka pa tingin ng tingin sa akin eh. Hindi. Tinitingnan ko lang kung anong nagbago sa'yo simula nung huli kitang nakita. 1 buwan na rin kasi simula nung kasal ng pinsan ko. Ngayon lang ulit tayo nagkita. 1 buwan na ba yon? Ang bilis talaga ng araw, no? Oo, mabilis talaga lumipas ang araw. 1 buwan na rin tayong magkakilala.
Ang hirap palang sumingit sa schedule mo. Dapat pala mas maaga kitang ini-invite para makasingit ako sa schedule mo. Pasensya ka na ha. Sobrang busy ko lang talaga. Kapapatayo lang din kasi ng family business namin. Medyo nangangapa pa si mama kaya ako muna nagmamanage nun. Mabuti naman at nakipagkita ka sa akin ngayon. Sabi mo on the way ka na eh. Alangan namang pabalikin pa kita. Pero maganda na rin to na may off ako sa trabaho. Alam mo, hindi talaga ako palalabas na tao eh. Usually sa bahay lang ako. Itong buwan na to parang ngayon na lang ulit ako lumabas. Bakit naman? Mabilis madrain yung energy ko sa pakikipag-socialize eh. Tsaka kapag lumalabas ako, puro gastos lang nagagawa ko. Mas maganda nang sa loob na lang ako ng bahay para makatipid. May mga ganun talagang tao, no? Mas gusto nila na nasa bahay lang sila. Ako kasi kabaligtaran eh. Mas gusto ko na may nakikita akong tao. Kapag sa bahay lang ako, baka mabaliw lang ako. Sa bagay, trabaho mo nga pala makipagkita sa mga tao. Social worker ka, di ba? Oo, social worker ako. Ako yung nakatokang makipag-usap sa mga taong nakapaligid sa pasyente para masolusyonan yung problema nila. Maganda yan. Malaki ang naitutulong mo sa lipunan. Sana nga kahit papaano, nakakatulong ako sa problema ng bansa natin. Buhok ko pala. Ha? Anong meron sa buhok mo? Hinahanap mo kung anong nagbago sa akin. Yung buhok ko. Nagpabawas ako ng buhok. Ah, oo nga no. Ayun, tama nga. Umikli nga yung buhok mo. Ano sa tingin mo, bagay ba? Bagay na bagay. Kahit naman anong haba ng buhok mo, maganda ka pa rin eh. Kahit nga magpakalbo ka, sigurado akong maganda ka pa rin. Grabe mambola ha? Walang bola yun. Totoo yung sinabi ko. Maganda ka, Meredith. At totoo rin tong sunod na sasabihin ko sa'yo. May gusto ako sa'yo. Ha? Sa akin? May gusto ka sa akin? Oo. Simula nung una kitang nakita sa kasal ng pinsan ko, sobrang attracted na ako sa'yo noon. Tapos itong maigit 1 buwan na pag-uusap natin sa social media, mas lalong nahulog yung loob ko sa'yo. Sorry kung nabigla kita. Hindi ko kasi alam kung kailan ulit yung sunod na pagkikita natin kaya sasabihin ko na mismo sa'yo itong nararamdaman ko. May gusto ako sa'yo. Gusto kitang ligawan kung pwede sana. Naku. I'm so sorry, Sean. Sorry talaga pero may iba nang itinitibok tong puso ko eh. May ibang tao na ako nagugustuhan sa ngayon. Sorry talaga. Ganun ba? Oo, sorry talaga. Oh my gosh, ang awkward nito. Mas maganda siguro kung mauna na ako. Maiwan na kita ha. Meredith, okay ka lang? Oo, okay lang. Medyo nahilo lang ako. Umupo ka muna saglit. Gusto mo bang magpadala sa ospital? Hindi na kailangan. Nahilo lang ako nung bigla akong tumayo. Ganito talaga ako kapag bumibilis yung tibok ng puso ko. Ihahatid na lang kita pa uwi. Napakalambing pong tao si Meredith, Papa Dudut. Hindi lang sa pamilya at mga kaibigan kundi sa lahat ng tao ay napakabait niya. Malumanay siyang magsalita na parang DJ sa radyo na inhihele ka kapag nagsasalita siya. Kahit corny ang jokes mo ay tatawa siya para lamang hindi ka ma-offend. Matalino din siyang babae, Papa Dudut. Marunong siyang tumimbang ng sitwasyon at yon ang nagustuhan ko sa kanya. Kung sasabihin ko sa inyo ang lahat ng rason kung bakit ako na in love kay Meredith, ay magiging mahaba ang sulat kong ito, basta ang bottom line ay nahulog na po talaga ang loob ko sa kanya. Pero dahil nga sa hindi niya ako magawang gustuhin pabalik ay masakit man, ay tinanggap ko po ito ng buong puso. Kesa mawala siya sa akin ay hindi ko na ipinagpilitan ang gusto ko. Matapos kong magsabi ng saloobin kay Meredith ay wala namang nagbago sa samahan naming dalawa. Nagkaroon lang kami ng kaunting boundary sa isa't isa pero nanatili naman ang closeness namin. Umabot kami ng 1 taon bilang magkaibigan at mas lalo pang lumalim ang samahan naming dalawa. Noong mga panahong yun, anumang
pag-move on ang gawin ko ay hindi pa rin naaalis sa puso ko si Meredith. May punto nga noon na pinaniwala ko ang sarili ko na baka sa pagtagal ng panahon ay magkasama kami, ay baka magbago rin ang nararamdaman niya para sa akin. Baka kako dumating din ang araw na makita niya ang worth ko at bigyan niya ako ng pagkakataon. Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Ako mismo ang naging saksi kung papaano niya nakatuluyan ang taong minamahal niya. Kung papaano sila nagligawan at naging opisyal na magkasintahan. Doon ko lamang napagtanto na wala na talaga akong pag-asa para kay Meredith. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 taon na noon ang lumipas. 2 taon na rin kaming magkakilala ni Meredith. 2 taon na rin po akong umiibig sa kanya. 2 taon akong umaasa. Hanggang ang katiting na pag-asang pinangahawakan ko ay bigla na lamang naglaho noong nalaman kong ikakasal na sila ng boyfriend niya. Sobrang broken po ako noon, Papa Dudut, nung nalaman ko ang balita mula mismo kay Meredith. Pinilit kong itago ang emosyong nararamdaman ko noon sa puntong naging manhid na ako sa tunay na nararamdaman ng puso ko. Kung tutuusin ay wala naman akong karapatang masaktan dahil simula pa lang ay aware na ako na hindi na talaga kami magiging ni Meredith. Ginusto ko na kahit na hindi kami magkatuluyan ay nandun pa rin ako para sa kanya kahit bilang kaibigan lang. Kaso'y hindi ko pa rin talaga naiwasang masaktan. Sa totoo lang ay maayos naman ang boyfriend ni Meredith na itago na lang natin sa pangalang Albert. Mabait din siya katulad ni Meredith kaya masasabi ko namang bagay na bagay sila para sa isa't isa. Dahil sa pagiging close namin ni Meredith ay naging kaibigan ko na rin si Albert. Kaya naman ginawa ko ang lahat para irespeto ang pagmamahalan nilang dalawa. Wala akong ibang ginawa kundi suportahan sila, Papa Dudut. Buong puso kong tinanggap ang katotohanan. Naging parte pa nga ako ng entourage nila dahil gano'n na kalalim ang pagkakaibigan naming tatlo. Sabi yung sasakyan ko na lang kasi gamitin natin eh. Mas gamay ko yun. Ang init ng sasakyan mo. Mas maganda na tong sa akin, mas malawak. Sus! Gusto mo lang ipagyabang tong sasakyan mong brand new eh. Ikaw na ang may magandang trabaho at maraming ipon. Masinop ako eh. Masinop daw. Anong gagawin mo sa brand new car mo kung ayaw mo namang i-drive? Wala pa nga akong lisensya kasi. Kaya naman pala sa asawa mo nakapangalan to. Mabuti pa yung asawa mo may lisensya. Dapat para sa kanya to eh, hindi para sa'yo. Nasaan pala siya ngayon? Bakit hindi siya sumama sa kasal? Kailangan daw siya sa trabaho. Kaya naman pala gusto mong sumabay sa akin. Wala palang magdadrive para sa'yo. Hindi ganon yon. Gusto kong sumabay sa'yo kasi alam kong kakailanganin mo ako ngayon. Lalo na't ngayon ang kasal ni Albert at Meredith. Kakailanganin para saan? Dadalo tayo sa kasal ng babaeng minamahal mo. Sigurado akong kailangan mo na makakasama doon. At gusto ko na ako yung taong yon. Ako yung dadamay sa'yo. Sus! Hindi ko kailangan ng suporta. Tanggap ko naman na hindi ako ang nakatuluyan ni Meredith eh. Tanggap mo pero aminin mo. Masakit pa rin sa pakiramdam, di ba? Pwede mong tanggapin ang katotohanan habang nasasaktan. Natural lang yun. Hindi ako nasasaktan. Ang ibig kong sabihin sa tanggap ko na, tanggap ko na talaga kaya wala na akong karapatang masaktan. Nasasaktan ka. Huwag na tayo maglokohan. Mas magaling ka pa sa akin ah. Oh, ba't galit ka? Hindi ako galit. Naiinis lang ako na ipinagpipilitan mong nasasaktan ako kahit hindi naman. Kahit itago mo pa ang katotohanan. Oo na, sige na. Tama ka. Nasasaktan pa ako. Ano, masaya ka na? Hindi. Proud ako sa'yo. Kasi kahit na nasasaktan ka, nandito ka pa rin. Willing na suportahan si Meredith.
Ganun naman talaga kapag mahal mo yung isang tao, di ba? Gagawin mo ang lahat, makita mo lang na masaya siya, kahit na ikalungkot mo pa. Kasalanan mo to eh. Bakit ako? Anong kasalanan ko sa nangyari sa inyo? Kung hindi mo sana ako ipinakilala sa kanya noon, hindi sana ako nagkakaganito ngayon. Kung hindi ko siya nakilala noon, wala ako rito ngayon. Wala ako sa ganitong sitwasyon. Pero mas gugustuhin mo ba yun? Na hindi mo siya nakilala? Hayaan mo, Insan. Lilipas din yan. Darating din yung araw na mawawala rin yung sakit. Darating din yung araw na makikilala mo rin yung taong para sa'yo. Paano kung dumating na pala yung araw na yun? Tapos kulang lang yung effort ko, kaya hindi napunta sa akin yung taong para sana sa akin. Hindi siya napasayo kasi hindi siya para sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Sana nga ganun lang kasimple yun. Sana ganun na lang. Basta nandito lang ako. Nandito lang ako kapag kailangan mo ako. Simple lang ang naging kasal nila Meredith at Albert Papadudot. Mga malalapit na tao lamang ang nakasama sa pag-iisang dibdib nila. Sa simbahan ito ginanap at sa bahay nila Albert nangyari ang reception. Hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan ang itsura ni Meredith noong araw na yon, Papadudot. Para akong nakakita ng pinagsamang anghel at prinsesa sa suot nitong wedding dress at tiara sa ulo. Kahit nakatago sa loob ng belo ang mukha nito ay kitang-kita pa rin ang kagandahan niya. Muling nanumbalik sa alaala ko ang unang pagkikita namin. Nakasuot din siya ng puting dress noon. Kung papaano nagtatalon ang puso ko noong nakita ko siya ay ganon pa rin ang nararamdaman ko noong naglalakad na siya papunta sa altar. For a moment, pakiramdam ko noong time na yon ay naglalakad si Meredith patungo sa akin. Na-imagine ko na ako yung groom na naghihintay para sa bride niya. Sobra akong nabighani sa kanya na pati ang realidad ay naging malabo na para sa akin. Hanggang sa nilampasan lamang niya ako at sinalubong siya ni Albert, ang totoong minamahal niya. Ramdam na ramdam ko ang kirot. Doon pa lang ay hinayaan ko nang tumulo ang luha sa mga mata ko. Total ay nag-iiyakan ang lahat dahil sa maalapelikulang eksena ay nilabas ko na rin ang totoong nararamdaman ko. Pagkatapos ng kasal ay panandalian akong dumistansya sa buhay nila Meredith at Albert Papadudot. Halos isang buwan din akong hindi nagparamdam sa kanila. Binigyan ko sila ng oras na enjoyin ang bagong buhay nila bilang mag-asawa. Gayon din na binigyan ko ng oras ang puso ko para maghilom. Matagal, Papadudot, bago ko nakalma ang sarili ko. Noong minsang nagpunta sa Maynila si Meredith, ay binisita niya ako sa bahay at doon lang ulit kami nakapag-usap simula noong kasal niya, Papadudot. Meredith? Hi, Sean. Anong ginagawa mo rito? Halika, pumasok ka. Busy ka ba? Pasensya na. Wala akong pasabi na pupunta ako rito. Okay lang, wala naman akong pinagkakaabalahan ngayon. Off ko. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na, salamat. Sinong kasama mo nagpunta rito? Kasama mo ba si Albert? Hindi. May binisita lang akong kaibigan. Since malapit ka lang naman, naisip ko na puntahan ka na rin. Mangungumusta lang. Okay naman ako. Sigurado ka ba? Oo naman. Bakit mo natanong? Kasi pakiramdam ko. Bigla ka na lang nawala. Bigla ka na lang hindi nagparamdam. Kaya ako nagpunta rito para itanong kung may problema ba. May pinagdadaanan ka ba? Baka makatulong ako. Wala Meredith. Wala akong problema. Okay, sige. Naniniwala ako sa'yo. Kung sinabi mong wala kang problema, wala kang problema. Naging busy lang talaga ako nitong nakaraan. Saka isa pa, gusto ko kayong bigyan ng oras ni Albert para i-enjoy yung bagong buhay nyo bilang bagong mag-asawa. Busy? Ibig mo bang sabihin, may girlfriend ka na bang pinagkakaabalahan?
Oh my gosh, kaya naman pala. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi, wala Huwag ka nang mahiya, aminin mo na sa akin. Magkaibigan tayo, di ba? Deserve ko malaman kung masaya na ba ang love life mo ngayon. So ano nga, meron na? May girlfriend ka na ba? Oo, meron na. Kaya ako medyo napalayo sa'yo kasi meron na akong girlfriend. Congrats! Deserve mo rin maging masaya. Masaya ako para sa'yo. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya? Hindi, masaya ako pero wala pa kasing nakakaalam nito. Low-key lang ba yung relationship nyo? Huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan mo ko. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino na may girlfriend ka na. Salamat. Pero sana kapag ready na kayo pareho, maipakilala mo na rin ako sa kanya. Napakaswerte niya na ikaw ang naging boyfriend niya. Talaga? Oo naman. Napakabait mong tao, gentleman, matalino. Nasa iyo na ang lahat. Alam mo, kung hindi lang sana ako patay na patay kay Albert, siguro malaki ang chance na nagkatuluyan tayo. Ikaw at ako? May chance? Totoo ba yan? Siguro. Siguro, Sean. Kung mas nauna lang sana kitang nakilala. Kung mas nauna lang sana tayo nagkita. Baka ngayon, tayo pa ang nagkatuluyan. Pero tadhana na talaga ang nagtakda eh. Kay Albert tumibok ang puso ko. At ngayon, nakahanap ka na ng maswerteng babae na mamahalin mo. Bakit? Wala. Kung sana nauna lang ako. May chance? Naku, kalimutan mo na yung sinabi ko. O siya, paano? Ngayong nakita ko na okay ka lang, kampante na ako. Masaya ako para sa'yo, Sean. Salamat. Salamat din sa pagdalaw. Walang anuman. Nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Meredith kahit nakasal na siya. Unti-unti ko rin namang natanggap ang lahat at mabilis din kaming nakabalik sa dati. Tuwing nangangailangan ng kaibigan si Meredith ay lagi akong nandun para sa kanya. Kapag kailangan niya ng kausap o kapag kailangan niyang maglabas. Nang sama ng loob ay lagi akong handang makinig para sa kanya. Yun nga lang dahil magkakaroon na ng sariling pamilya si Meredith ay dahan-dahan ding nagkalayo ang landas naming dalawa. Hindi naman talaga yon maiiwasan. Papadudot dahil nag-iba na ang priorities niya sa buhay. Noong mga panahong yon ay ginamit ko ang opportunity na yon para maghanap ng ibang babaeng magpapaibig sa sugatang kong puso. Pilit kong pinakawalan si Meredith sa puso ko kahit na sobrang hirap. Hindi naglaon ay nakahanap din naman ako ng babaeng para sa akin. Walang iba kundi si Eileen na nakilala ko sa online. Nakausap ko lamang siya isang gabi dahil hirap akong dalawin ng antok. Ako ang nag-first move sa kanya at doon ko napag-alaman na matagal na pala niya akong crush. Una raw niya akong nakita noong nagkaroon kami ng seminar sa lugar nila 2 years ago. Hinanap niya ako sa Facebook at saka inad, kaso nga lang ay nahihiya siyang mag-message sa akin. Noong nalaman kong may gusto sa akin si Eileen, ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya, papadudot. Wala pa kaming isang buwan nang magkausap noon ay sinubukan ko siyang ligawan at sinagot din naman niya ako kaagad. Kasabay ng pagiging opisyal ng relasyon naming dalawa ay ang balitang si Meredith daw ay nagdadalang tao na ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na balitaan kong buntis si Meredith noong nabanggit ito sa akin ng pinsang kong si Carl. Pareho lang kasi sila ng circle of friends kaya isa siya sa mga unang nakaalam. Noong mga panahong yon ay wala na kaming masyadong ugnayan ni Meredith. Masyado na siyang naging busy sa buhay niya bilang bagong kasal samantalang ako ay nabaling naman ang atensyon ko sa karelasyon kong si Eileen. Kahit ganoon ay masaya ako para kina Meredith at Albert sa bagong blessing sa buhay nila. Masaya na rin naman ako noon sa buhay, papadudot. Kontento na ako sa relasyon namin ni Eileen.
Aaminin ko na magkaiba sina Eileen at Meredith. Kumpara kay Meredith ay mas masalita si Eileen. Sa aming dalawa siya ang maraming dalang kwento. Mula umaga hanggang gabi ay napaka-energetic niyang tao. Masayahin siya at sobrang positibo ng pananaw niya sa buhay. Ganon pa man kapag naman naggalit siya ay bumabaliktad ang personality nito. Ipaparamdam talaga niya sa iyo ang galit niya kaya hanggat maaari ay iniiwasan kong mangyari yon, Papa Dudut. Noong nalaman kong buntis si Meredith ay kinontak ko siya para i-congratulate. Doon na ulit nabuhay ang koneksyon namin na matagal nang nananahimik. May pagkakataon nga na ipinakilala ko pa si Eileen kay Meredith noong maimbitahan kami sa gender reveal party ng anak nila ni Albert. Masaya naman si Meredith para sa akin dahil sa wakas ay nahanap ko na raw ang babaeng para sa akin. Maganda siya. Ha? Si Eileen, maganda siya. Oo. Mabait din yan, tsaka pala kaibigan. Napansin ko nga, mabilis lang siya makabuo ng bagong kaibigan. Close na nga kami. Kaya nga swerte ako sa kanya kasi siya yung nagbibigay buhay sa akin ngayon. Mabuti naman kung ganon. At least may isang tao na rin nagbabantay at nagmamahal sa'yo. Yun naman ang kailangan natin, di ba? Isang tao na babantayan natin at aalagaan. Ganon din, babantayan nila tayo at aalagaan din. Ano namang masasabi mo sa kanya? Ako? Oo, anong first impression mo sa kanya? Kung itsura lang naman ang pag-uusapan, masasabi ko na may taste ka. Siyempre naman. Ngayon ko lang siya nakilala pero ang masasabi ko lang, mukhang siya na talaga ang para sa'yo. Madami kang katangian na halos pareho din ang sa kanya. Talaga? Tulad ng ano? Ayun nga, pareho kayong mahilig sa mga tao. Bagay na bagay kayo. Kaya niyo makisalamuha kanino man. Lagi kayong nakangiti. Approachable tignan. Mabait ang aura niyong dalawa. Kung ano yung kabutihang naramdaman ko sa iyo nung una tayo nagkita, yun din ang naramdaman ko sa kanya ngayon sa una naming pagkikita. Kaya congrats! At nakahanap ko na rin ng tamang babae para sa'yo. So, approved ba? Oo naman! Sobrang approved! Naks naman! May iba tayo. Kumusta pala pagbubuntis mo? Anong feeling? Medyo mahirap tong pagbubuntis ko ngayon eh. Bakit naman? Medyo maselan daw ako magbuntis. Paanong maselan? May sakit ako sa puso, Sean. Ngayon ko lang din nalaman. May sakit ka sa puso? Oo. Yun yung rason kung bakit madali lang akong mapagod noon. Kaya pala madali lang ako mahilo kasi malaki pala tong puso ko. Paano yan? Kakayanin mo raw bang manganak? Oo naman, magaling yung OB ko. Kayang-kaya ko raw maiwasan yung mga komplikasyon. Basta maging strict lang ako sa pagsunod sa instructions niya. Dapat pala doble-doble ang pag-aalaga mo niyan sa sarili mo. Lalo na't hindi madali ang magdala ng bata. Sinabi mo pa. Alam mo kung ano ang pinaka-worst sa pagiging buntis? Ano? Morning sickness. Tapos sobrang sensitive ko sa pagkain. Kung ano yung cravings ko, yun lang talaga yung gusto kong kainin. Hindi ba ayoko ng amoy ng bagoong? Pero ngayon, yun na yung hinahanap-hanap ng ilong ko. Hindi ko naman tinitikman, inaamoy ko lang. Ang weird mo palang maglihi. Correct. Basta, alagaan mo yung sarili mo ha. Ngayong may sakit ka pala, kailangan mo mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Maganda ang pag-aalagang ginagawa sa akin ni Albert. Alagang-alaga niya kami ng anak namin. Mabuti naman kung ganun. Pagkatapos ng muling pagkikita namin ni Meredith ay nabuhay ulit ang dati naming pagkakaibigan na parandaliang lumamlam dahil na rin sa pagiging busy namin sa kanya-kanya naming buhay. Nang mga panahong yon ay masasabi kong tanggap na ng puso't isipan ko ang katotohanan. Hanggang kaibigan na lang talaga kami ni Meredith at kontento na ako doon. Wala na akong nararamdamang kirot, wala na akong nararamdamang sakit.
Masaya na rin kasi ako noon sa feeling ni Eileen na talaga namang minahal ako ng lubusan. Noong nagbubuntis si Meredith ay ako ang isa sa mga lagi niyang tinatawagan. Nabanggit kasi nito na medyo masena ng pagbubuntis niya kaya ilang buwan din siyang naka-bed rest. Dahil bored sa bahay ay lagi kami nag-uusap sa chat at video call. Ang hindi ko alam, noong mga time na yon ay napapansin na pala ni Eileen ang pagiging close namin masyado ni Meredith. Hindi niya naiwasang magselos, Papa Dudut. Ipinaliwanag ko naman kay Eileen na magkaibigan lamang kami ni Meredith at hanggang doon na lamang ang relasyon naming dalawa. Pero kapag ang puso talaga ay naging insecure, kahit ano pang pagpaliwanag ay mahirap makinig ang isipan natin. Yon ang dahilan ng mga pag-aaway namin ni Eileen noon. Dumating nga rin kami sa puntong pinapili ako ni Eileen kung si Meredith ba o siya ang pipiliin ko. Hindi ko alam pero dahil na rin siguro sa galit ko noon, kaya si Meredith ang pinili ko sa kanilang dalawa. Nakakainis lang kasi na wala siyang tiwala sa akin gayong naipaliwanag ko na ang lahat sa kanya. Papa Dudut, yon ang naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Eileen. Nakakainis lang kasi. Ano bang mahirap intindihin dun? Insan, ikaw na lang umintindi kay Eileen. Siyempre magsiselos yun kasi girlfriend mo siya. At napansin niya yung pagiging close niyo ni Meredith. Kahit sino naman makakaramdam talaga ng selos. Bakit naman siya magsiselos sa babaeng kasal na? May pamilya na si Meredith. Manganganak na nga siya eh. Sa panahon ngayon, hindi na assurance ang pagkakaroon ng asawa at anak para maagaw ka ng ibang tao. Marami ngayon kahit 10 taon ng kasal, nagagawa pang magloko, di ba? Kahit may anak na, kapag loko-loko, magloloko talaga. Pero hindi ko naman siya lolokohin eh. Hindi ako ganung tao. Hindi ako manluloko at alam mo yun. Oo, alam ko. Alam mo sa sarili mo na hindi mo lolokohin si Eileen. Pero alam niya ba yun? Ganun na ba kalaki ang tiwala niya sa'yo na hindi mo siya ipagpapalit kay Meredith? So wala siyang tiwala sa akin? Natatakot lang siya na mawala ka. Pwes nawala na ako dahil sa ginawa niya. Dahil sa ginawa mo, mas pinatunayan mo lang na tama ang ginawa niyang paghihinala. Pinaramdam mo lang sa kanya na mas mahalaga sa'yo si Meredith kaysa sa kanya. Yun ang masakit, Insan. Si Meredith yun eh. Kaya nga, alam din ni Eileen yun. Kaya nga siya nagselos eh. Kasi alam niya na mas mahalaga si Meredith sa buhay mo kaysa sa kanya. Mas mahalaga ang kaibigan mo kaysa sa girlfriend mo. Mali ba yung ginawa ko? Naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Kasi alam ko ang kwento niyo ni Meredith. Pero pinili mo maging kaibigan lang para kay Meredith, di ba? Ikaw yung nagparaya. Si Eileen pinili mo siya bilang girlfriend mo, bilang babaeng mamahalin mo. Sana, ipinaramdam mo rin sa kanya na mahal mo rin siya. Mahal ko naman siya. Pero mas mahal mo si Meredith. O, kita mo? Kaya subukan mo ring intindihin si Eileen kung bakit niya nagawa yun. Ano nang gagawin ko ngayon? Bigyan niyo muna ng isa't isa ng space para makapag-isip. Mag-usap ulit kayo kapag pareho na kayong mahinahon. Kapag maaliwalas na pareho ang ulo nyo. Sandali lang. Sagutin ko lang to. Sino yan? Si Mrs. Hello, Han? Nandito ako sa labas ngayon. Bakit? Hindi pa. Nabalitaan ng ano. Bakit? Ano raw nangyari? Ano? Saan siya dinala? Okay, sige. Pupunta na kami ngayon doon. Ano nangyari? Si Meredith at Albert, sinugod daw sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanila? May nagbalita raw sa group chat na aksidente sila Meredith at Albert. Nasa ospital daw sila ngayon. Ha? Ano raw yung sitwasyon nila ngayon? Si Meredith, okay lang ba siya? Hindi ko alam. Nakikibalita pa ako sa asawa ko. Puntaan na lang natin sila. Saang ospital daw sila itinakbo? Sandali, eto, sinesenda ng asawa ko yung lugar. Tara na, ako na mag-drive. Hindi na po namin naabutang buhay si Meredith, Papa Dudut. Ayon kay Albert, binangga ang sasakyan nila ng isang jeep.
na nag-counterflow habang pauwi sila galing sa grocery. Cardiac arrest ang kinamatay ni Meredith at hindi na siya nakayang isalba pa ng mga doktor. Sa kabilang banda ay napilitan silang ilabas ang batang dinadala nito kahit na premature pa ang baby. Sobrang bilis ng mga pangyayari ng araw na yon. Parang kailan lang nung pinag-uusapan namin ang pagiging ninong ko sa magiging anak niya. Tapos ang mga sumunod na pangyayari ay nakatayo na ako sa morgue habang pinagmamasdan. Ang sarado nitong mata at nangingitim na labi na dati pulang-pula. Hindi ako umiyak nung araw na yon, Papa Dudut, pero labis na sakit ang nararamdaman ng puso ko. Mula sa burol hanggang sa libing ni Meredith ay walang pumatak na luha sa mga mata ko. Hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa ang maamo nitong mukha, suot ang isang simpleng puting bestida sa loob ng kanyang ataol. Katulad nung unang araw na nakilala ko siya at nung araw na ikinasal siya. Taglay pa rin ito ang gandang bumihag sa puso ko. Suot ang magandang puting bestida. Mula kay Carl ay nabalitaan ni Eileen ang nangyari kay Meredith. Kahit galit sa akin ay binalikan ako ni Eileen para i-comfort. Humingi siya ng tawad sa akin at pinatawad ko naman siya. Si Eileen ang naging sandigan ko ng mga araw na sobrang down ako, Papa Dudut. Siya ang naging katuwang ko sa pagluluksa dahil sa pagkawala ni Meredith. Dahil doon ay muli naming sinubukang ibalik ang nasira naming relasyon. At magpahanggang ngayon ay nananatili pa ring matatag ang pagsasama naming dalawa. Sa ngayon ay nananatiling single si Albert at masaya ako na ang anak nila ni Meredith ay naging masigla at malusog. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay daan para maitampok ang aking kwento sa Barangay Love Stories. Nawa ay manatili kayong number 1. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Sean. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1